your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Hey parents, are you tired of Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kay pumuli ay nakatungay sa ating Healing and Deliverance series at Heal de las Armas YouTube channel. Atin pong i-recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus at nilibing at sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin.
Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Muli po kayo ay nakatunghay ngayon sa Healing and Deliverance Series. Atin pong basahin ang Lucas 4:18 as a introduction ng ating pong message sa gabing ito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Sinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Lucas 4:18, Revised Tagalog Filipino Version. Ang mga katagang ito ay winika ng ating Panginoon nung siya ay nasa sinagoga ng Nazareth. At ito ay isang quotation mula sa Lumang Tipan na kung saan ay inihula ni Isaias ang pagdating ng Mesyas. At nang siya dumating ay kinote naman ng ating Panginoon ang winika ni Propeta Isaias. Around 700 years before the coming of Christ, and now He has come, when he read this passage, ay binanggit niya kung sino ang Mesyas na to. Okay? Ang healing and deliverance o ay tinatawag po natin yung paggaling at paglaya. Ito ang supernatural healing ay nasa tao, hindi sa proseso na ginagamit. Ang divine healing ay nasa presensya ng Diyos, hindi ang partikular na paraan na ginagamit. Okay? So nakita na po ninyo ang diagram na to at ito ay nangangahulugan lamang dito sa talatang to natin mababasa. Huwag mo silang yuyukuran, isasambahin, sapagkat akong si Yahweh ang iyong Diyos ay mapanibuguin. Mapanibuguin Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Ngunit ipinadaram ako ang aking pag-ibig sa libo-libong salin lahi na mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Exodus 25, talatang 6. Okay? At itong mga gates na to ay mga kasalanan o sabihin po natin mga pintuan na pwede makapasok sa atin ang demons o namang espiritu sapagkat yan ay kasalanan na labag sa Diyos at yan ay ginagawang pintuan ng mga demons upang makapasok sa katawan ng tao. At doon ay nakawin ng kaligayahan, patayin, wasakin ang isang individual, Kristiyano man o hindi. Okay? So ngayon ay meron po tayong special message at ito ay message ko kaninang umaga, ang makalangit na pamumuhay sa mundo. Ayan, ito po ang ating pamagat ng ating mensahe. Tingnan po natin yung talata sa talatang 20. Pero bago natin basahin yung talatang 20, nais ko pong simulan dun sa aklat ng Pilipos, chapter 3, verse 15. Para makita po natin at maunawaan ang buong nilalaman itong mga talatang ito. Ganyan ang dapat maging kaisipan natin. 17, mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Paghuhulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Datapat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo. Noon ay ngayon luhaang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hiling ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula roon,
inihintay natin ang pananabik, na may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawan, may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Okay? Tayo po muna ay dumako sa isang maikling panalangin. Tilingin natin sa Diyos na tayo po ay samahan sa gabing ito na pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Dakila namin Diyos, salamat po sa iyo sa gabing ito, Panginoon. Tunay nga po na ang biyaya mo ay sapat at kahit kailan hindi ka nagkulang. Kung kami man ay nagkakasala, nagkakamali, ay ang iyong patawad ang aming hanap, Panginoon. Upang sa gayon ay manatili ka na buhay sa puso ng bawat isa. Dinadalain ko po, Panginoon, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Okay? Ang Pilipos po ay sinulat ni Apostol Pablo mula sa Roma noong 61 AD. Dahil si Pablo po ay nabilanggo roon. Nasa Roma si Pablo at siya ay isang bilanggo. Siya ay under house arrest o in the Mamertine dungeon ng Rome, yung kanilang bilangguan. At dito sa puntong ito, kung bakit nasa Roma si Pablo, ay yung kanyang pag-apila kay Caesar dahil sa kanyang kaso. At dito sa liham na kanyang pinadala sa mga taga-Pilipos ay isang pasasalamat at isang encouragement. Sapagkat ang mga taga-Pilipos ay napaka-generous pagdating sa kanilang pagbibigay kay Apostol Pablo, yung kanyang tulong upang ang kanyang pangailangan at ang kanyang ministeryo ay nagpapatuloy. So sa puntong ito ay nais ko pong siyasatin lang natin ang nakaraan kung bakit nagkaroon ng Pilipos at kung ano ang mga istorya tungkol sa mga taga-Pilipos. Okay? Sa panahon ng digmaang sibil ng mga liberator, ito po'y panahon ng Roman Empire. Muling lumitaw ang lungsod kasunod ng pagpaslang kay Julius Caesar noong 44 BC sa labanan sa Pilipos. Natalo ni Mark Antony at Octavian ang mga puwersa ng mga assassin na sina Marcus Junius Brutus at si Gaius Cassius Longinus sa kapatagan sa kanluran ng lungsod. Pagkatapos ng labanan, ang ilan sa kanilang mga veteranong sundalo ng malamang mula sa Legion 28 ay nanirahan sa lungsod na pinalitan ng pangalan sa kolonya Victrix Philippensium. Si Octavian ay naging emperador ng Roma noong 27 BC at muling inayos ang kolonya na nagpatira pa ng marami doon, kabilang mga veterano at iba pang mga Italyano. Ang lungsod ay pinalitan ng pangalan ng Colonia Julia Philippensis at pagkatapos ay Colonia Augusta Julia Philippensis. Pagkatapos matanggap ni Octavian ang titulong Augustus mula sa Senado ng Roma noong 27 AD. Yan po ay halaw mula sa Wikipedia. Okay? At yan ay isa lamang quotation patungkol sa mga taga-Pilipos na nangangahulugan lamang na mga taga-Pilipos ay pinaninirahan ng mga veteranong kawal ng Roman Empire. At bagamat sila
ay nasa malayong lugar ng Asia, sila ay mga Roman citizen pa rin. Sapagkat sila ay kung bagay sabihin natin, mga dayuhan. Pero naninirahan na sila doon at sa paraan na sila ay mabigyan ng grant, lalo na yung mga kawal ng Roman Empire, lalo na under ni Octavian at ni Mark Antony, ay ginawa rin sila ng mga lupa na kanilang tahanan at pagsasakahan. Kaya ito ay tinawag na Colonia Augusta Iulia Philippensis. At kung malalaman po natin ang kultura, ang kanilang pamumuhay, ang kanilang mga pag-uugali, ay makikita po natin na kung ano ang Roma, kung ano ang Rome, ay gayon din yung Roma sa Pilipos, yung mga mamamayan. Sapagkat sila ay mga Romano. Okay? So makikita po natin sa talata, dito sa talatang to. Tingnan niyo po ang sabi ni Pablo. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Okay? So, yung pong salitang mamamayan sa English ay citizenship. Sa Griego, ang tawag po dyan ay polytheuma, meaning mga mamamayan. At sa Griego, sa Aramaic naman ay pulkono. So, magkaiba po yung word na ginamit. Pero sa atin, mamamayan, ay understood natin to, ito yung mga naninirahan sa isang lugar o sa isang bansa. Ang sabi, sapagkat o subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon magmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin. So very clear na itinuturo ni Pablo na si Jesus ay muling babalik. Sapagkat yung salitang hinihintay, ito ay mayroong pananabik na yung kanyang tagapagligtas ay kanyang hinihintay. So, because that is the promise that Jesus Christ will come back again sooner. Pero ngayon, kung babasahin natin ito, more than 2,000 years ago na ang nakakalipas. Pero hindi pa rin nagbabalik si Kristo. Ito ba'y nangangahulugan na ang Panginoon ay nagsasabi ng totoo o hindi? Okay? So mapupunan natin sa talata ay hinihintay ng may pananabik ang Panginoong Hesukristo. Okay? So dito sa talatang to ay makikita natin ano po ang mga analysis natin dito. Sino ang sumulat ng Pilipos? Si Apostol Pablo na bilanggo sa Roma noong 61 AD. At ang reason ito ay para magpasalamat sa kanilang mga kaloob. Ang mga taga-Pilipos ay napaka-generous pagdating sa pagtulong, lalo na sa gawain ng Panginoon. Dito si Pablo ay tumanggap ng financial na tulong. At yung kanyang pagpapaabot ng sulat ay nagpapahayag lang ng kanyang pagpapasalamat. Pero dito sa talatang 20, ay ito'y nagbibigay ng encouragement. At naiintindihan ng mga taga-Pilipos na bagamat sila yung mga Romano, mga Roman citizen, living in Philippi, the far Asian country, ay inihalimbawa niya to sa ating mga mananampalataya na tayo ay para ding mga mamamayan ng Roma. Tayo mamamayan ng langit at ang ating tahanan ay itong lupa na pansamantala. Kumbaga tayo po ay mga dayuhan
sa lupang ito. At yun ang ibig ipahiwatig ni Pablo ngayon, na bilang mga dayuhan, kayo ay mga, sabi niya, kayo mga Roman citizen pa rin. Meron kayong mga karapatan at pribilehiyo bilang isang Romano. They can appeal to Caesar kung mayroon silang kaso. At makahihingi sila ng tulong sa Roman Empire. So ano po yung ibig sabihin ni Pablo na pagkamamamayan sa Griego? Tinawag po yan politeuma, meaning citizenship. Ang ibig sabihin lang niya na yung rights and privileges as a citizen. Ano ang ibig sabihin ni Pablo ng pagkamamamayan sa Aramaic? Ito po ay nasulat ng salitang Aramaic ay pulkono, meaning to trade, work, or occupation. So para magkaiba, no? Citizenship and then occupation. So the Aramaic version is very descriptive. Occupation meaning trabaho mo. And then sa Griego ay citizenship o tatawag natin mamamayan. Sila ay merong mga karapatan. Pero dito ay napaka-descriptive. Ano yung occupation? Ibig sabihin yung trabaho mo, okay, is in heaven. Pero ginawa ni Pablo dito sa Greek version ay citizenship meaning privileges, rights as a Roman citizen. Okay? Sino daw yung mga mamamayan ng langit? Na tinutukoy dito, ang mga mananampalataya sa Pilipo at ito ay tayo rin. Saan magmumula ang tagapagligtas? Sa langit. Sino yung naghihintay na tagapagligtas? Ang mga mananampalataya ni Jesus. Paano nila hinihintay ang Panginoong Jesus? So, ang kanilang paghihintay ay mayroong pananabik. Ibig sabihin, may anticipation. At yan ay nangangahulugan lamang na talagang itong mga Kristiyanong to ay namumuhay ng ayon sa katotohanan. You go back on the first century, there are lots of persecution among the Christian. But God tolerate that at hinayaan nila sa gayon hanggang sa dumating panahon na ang Romans ay bumagsak din. Okay? So, paano nila hinihintay ang Panginoong Jesus? Hinihintay nila na may pananabik. So, that is with anticipation. 2,000 years ago, when Jesus Christ spoke on this word. Okay? Budin po natin. Ang pinakahuling patutungan natin ay ang ating tunay na tahanan sa langit. Ang ating pagkakakilanlan ay matatag na nakaugat kay Kristo Jesus. At ang ating hindi natitinag na pag-asa ay nakabatay sa kanyang pangako na babalik siya balang araw. Ikalawa, kahit na tayo ay nagkasalukuyang nabubuhay sa mundong ito, hindi tayo nakukulong sa mga paraan at limitasyon ito. Habang buong pananabik natin, inihintay ang pagbabalik ng ating tagapagligtas. Kaya dapat kumilos tayo bilang kanyang mga ambassadors na nagpapakita ng kanyang pagmamahal, awa, at katotohanan sa lahat ng ating nakakaharap. Ano po yung aral na ating makukuha sa talatang ito? Ang aral na makukuha natin dito, gusto ng Diyos na maging makalangit ang pamumuhay mo sa mundo. Pero tila kung magtatanong tayo, parang napakahirap. Ano? Pero when we say heavenly minded, we will not be influenced by the culture of the world. Ibig sabihin, hindi tayo gagaya sa mga kasalanan kanilang ginagawa.
Party doon, party dito, sugal doon, sugal dito. Yan. Okay? So, lagyan po natin ang tema ating talata. Ang makalangit na ay sa mundo ay isang pribilehiyo. Okay? Paano kaya nangyari yan, Pastor? Na naging privilege natin. Okay? So, malalaman natin, salitang makalangit na pamumuhay sa mundo ay isang pribilehiyo. Tanong, paano gawin ang makalangit na pamumuhay sa mundo? Parang kung titingnan natin ay napaka-imposible. Okay? Pero ito yung metaphor na itinuro ni Pablo sa atin na kung paano natin titingnan ang ganitong anggulo ng buhay. Dito sa mundo ay marami pong tinatawag tayong conflicting culture of the world. Iba-ibang kultura na pumapasok sa ating lipunan. At itong kulturang ito ay nagpapakita lamang na yung tradisyon, costume o pag-uugali ng mundo ay na-adapt ng mga Kristiyano. Kaya nagpaalala si Pablo sa mga taga-Roma. Okay? Na ang kanilang pagkamamamayan ay nasa langit. Okay? Kaya nga dapat mag-asal ng mga nananampalatayang taga-langit, hindi taga-mundo. At hindi natin inaalis sa ating buhay na tayo narito pa sa mundo. Pero, tandaan natin mga kapatid, ang lahat ng ating ipinaglingkod sa Panginoon, malit man o malaki, you will be compensated. Sapagkat the Lord reward those who are faithful to Him. Itong tanong natin ngayon kung paano ay malalaman natin ang sagot. Number 1, sinisikap nilang makamit ang layunin kung saan sila pinili ni Kristo Jesus. Okay? So, tanungin natin ang ating mga sarili. At itong talatang to ay bumibigas ng patungkol sa layunin. Mga kapatid, hindi ko pinagpapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. So, sino nagsasalita dito? Walang iba kundi si Pablo. Isang mananampalataya at isang apostol. So, anong sinisikap nilang makamit? Ang layunin ng kanilang buhay. Okay? Tanong. Ang layunin ng kanilang buhay, ano ba yung layunin na yan? Kung babalikan natin si Pablo bilang apostol sa mga hintil. Ang Diyos ay nagbigay ng mga kaloob na magagamit sa kanyang kaharian para ito ay ma-establish sa mundo. Ang una ay ang bilang apostol sa mga hintil. So he remember everything. Siya ay pinili ng Diyos para maging ambassador, para maging isang mananampalataya o para isang maging lingkod ng ating Panginoon. Kung ikaw ay nabubuhay ngayon at hindi mo alam ang layunin ng iyong buhay, kung bakit ka pinili ng Diyos, yan ay isang malaking trahedya. Sapagkat ang pagpili ng Diyos ay laging nakadepende sa kung ano ang sasabihin mo at sa kung ano ang iyong gagawin. Alright? So, ito ay ilan lamang mga halimbawa ng binigyan ng Diyos ng ating Panginoon ng mga kaloob. Merong mga binigyan ng kaloob bilang maging apostol, tulad ni Pablo.
bilang pastor teacher like Timothy, bilang evangelist like Stephen, at bilang bilyonaryo na magkakawang gawa katulad din na Priscilla and Aquila, mga businesswoman yan. Pero God bless their work. Bakit? They're praying for their leaders. Alright? Now, itong mga function na to, title to, ay hindi nangangahulugan dyan lamang kumikilos ang Diyos. Alright? So meron tayong mga ibang profession katulad ng lawyer, singer, or government employee, or politiko, where God has chosen you, kung saan ka pinili ng Diyos, doon ka kanyang gagamitin. Katulad ni Pablo, yung layunin ng Diyos sa kanya ay gamitin siya bilang apostol sa mga hintil. At yung si Timothy at si Epaphras at saka si ah, ah, ito pong iba pa na mga alagad ng ating Panginoon ay binigyan ng makaloob at ang layo nito para gamitin para sa paglilingkod. Okay? So, tingnan po natin na ang makalangit na mong pamumuhay ay ang pagsisikap na tuparin ang layunin ng iyong buhay. Okay? So, kaya yung ating mindset ay dapat back up by purpose na ginagawa natin yung mga bagay nito sa anong layunin. At tayo po ang nakakaalam yan kung anong layunin ng Diyos, kung bakit ka binigyan ng mga ganyang profesyon. So, nagiging makabuluhan lamang ang buhay kung ang ating oras ay nagkaroon ng masayang sandali. Okay? Now, medyo ako'y inaantok. Okay? Medyo critical tong period na to. So, dadalang puntos na lang po ako at matatapos na para mag-gets po itong aking sinasabi. Okay, ikalawa, nakatuon sila sa kung ano ang naghihintay, iniiwan ng kanilang nakaraan. Yan niyo po sabi ni Pablo dito sa 13. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan. So ano yung pinagtutuunan nila ng pansin? Ang hinaharap. So yung nakaraan, nililimot na nila yon. Hindi na sila nakatali sa nakaraan ng kanilang buhay. Kung si Pablo man ay naging taga-usig ng mga Kristiyano, tayo din naman, ay hindi na natin binabalikan ang ganong uri ng pamuhay. Sapagkat tayo ay biniless na ng Lord. Okay? So meron na tayong kumbaga ay asan na ba tayo? Paano mawala ko? Okay? Tama ba ako? Okay, nakatuon sa saan? Okay. So ano yung pinagtutuon nila ng pansin? Ang hinaharap. Yan, future. Maikli lang ang buhay sa mundo. Mapalad na kung mabuhay tayo ng mga 60, 70, 80. Yung aking nanay ay namatay ng 76 years old. Yung aking binan, buhay pa hanggang ngayon, nasa 92 years old. So there is a different time limit sa buhay ng bawat isa. Ganun po man, kahit ka mabuhay ng mahaba, 100 years, 200 years, o 300 years,
mamamatay ka pa rin. Sapagkat our time is limited. Pero yung ating hinaharap, okay, ay may naghihintay na napakaganda. Ito yung pangako ng Diyos sa atin. Kaya, mapupuna po natin na yung focus natin dito sa mundo ay nagtuturo sa atin ng tinatawag na priority, shifting the priority. What is more important? Hindi masama ang tayo ay magtrabaho, magkaroon ng sasakyan, ng bahay, o anumang bagay na kailangan natin. Yan ay mabuti. Pero ang focus natin ay itong hinaharap. Sa hinaharap, ang focus natin ay ang kanilang isip ay dapat ay nasa walang hanggan. So, bagamat nabubuhay ka pansamantala dito sa mundo, still your mindset as a citizens of heaven ay nasa eternity pa rin. Pag inisip mo ang eternity, all your suffering, all your problems in life, all the question in life ay magkakaroon ng lunas. Because we are thinking of what lies ahead in eternity. Ang focus nila, ang focus ng kanilang buhay ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. So, hindi lang tayo nabubuhay para sa ating sarili, sa ating kapwa, kundi tayo nabubuhay para sa Panginoon. And this is the reason why the purpose of our lives exists because of God. Pinili ka na noon ng Diyos. At ngayon, naligtas ka, binayayaan ka ng Diyos. Ang biyayang yan ay ang buhay na binigay sa iyo. Sabi nga nung kanta, hiram sa Diyos ang ating buhay. At kukunin din na yan. Ibig lamang sabihin nito ay bigyan natin ng focus ng ating buhay ay magbigay ng luwalhati sa Diyos. Hindi lamang para sa ating tiyan, sa ating katawan, kundi para sa Diyos. Sapagkat ito nakalulugod sa Diyos. That you give time to worship God. You give time to serve Him. You give time to pray, to read the Bible. So lahat yan ay meron tinatawag na eternal repercussion. Kapag yan ay ating ginagawa sa ating buhay, nagbibigay tayo ng luwalhati sa Diyos. Meron ba tayong mga ministry? Personal? If not, nawala tayo, we should have personally. Na anong ministry ang pwede mong gawin sa iyong kapwa? Hindi kinakailangan marami kang pera at hindi kinakailangan malaki ang ibibigay mo. Ayon doon sa kakayahan na ibinigay sa ng Diyos. Okay? Ang hinaharap ay ang focus ng kanilang gawa ay para sa kaharian ng Diyos. What we are doing now, gumagawa tayo ng pagkakawang gawa, nagbibigay tayo ng feeding program, scholarship, training, ayuda sa mga tao. Yan ay ginagawa natin para sa kaharian ng Diyos. At para yung mga tao ay ma-encourage na pakinggan ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya kung ginagawa man nila ito, dahil sila ay mamamayan ng langit, ay tinitingnan nila yung future. Kasi balang araw magsusulit tayo sa ating Panginoon. Kung ano ang ating ginawa dito sa buhay na to. Siguro kung tayo mamamatay at tatanungin tayo ng Panginoon, naroon na tayo sa langit. Ano ba ang ginawa mo sa buhay na ibinigay ko sa iyo? Sa oras na ibinigay ko sa iyo? Sa kalakasan, sa resources, sa talino, sa pagkakataon na binigay ko sa iyo? We might answer that question honestly kung ang buhay natin ay naging makabuluhan at nagbigay ng luwalhati sa Diyos. At tayo naging gagamit-gamit sa kanyang kaharian. Meron ka bang time na magbahagi ng mabuting balita?
Meron ka bang time para manalangin sa iba? Meron ka bang time? Meron ka bang resources na para itulong sa gawain ng ating Panginoon? Let us remember this. Lahat ng ating tinatanggap ay galing sa Diyos. You cannot outgive God. Hindi mo pwedeng lampasan ang pagbibigay sa Diyos. Kahit na bigay mo, buhay mo sa Kanya, kaya niyang palitan yan ng 100 buhay. Kahit na ibigay mo lahat ng pera mo, kaya niyang palitan yan. Kahit na inuubos mo ang time mo sa paglilingkod sa Panginoon, kaya niyang palitan yan. Dahil ang Diyos ang nagre-reward ng ating mga ginagawa para sa Kanyang kaluwalhatian at para sa Kanyang kaharian. Kaya nga ang focus ng mga mamamayan ng langit ay ang eternity kasi uuwi tayo balang araw doon sa ating tahanan. Ito yung ikinalulungkot ni Pablo na sabi niya, naluhaang sinasabi niya, marami na ang naging kaaway ng krus dahil sila'y namuhay na sa mundo makasalanan. Sila'y kinulture, hinubog na ng mundo na mamuhay ayon sa takbo ng salibutan. Okay? Kung ano ang kultura ng mundo, ay nagpahubog sila dito. Okay lang naman kahit hindi sumimba ng linggo eh. Okay lang naman na hindi magbasa ng Bible. Total, may ano naman, may mga nababasa naman tayo sa Facebook. So lahat ng bagay na to na binigyan ng pagkakataon tayo na lalo pang matuto, ay huwag nating sayangin. Binigyan tayo ng lakas para tayo makapaglingkod. Binigyan tayo ng talino para makapag-isip ng magagandang gagawin. Para lalo pa nating maakay ang mga tao na sila'y magtiwala at magbigay ng panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kung tatanungin kita ngayon, ano ba ang iyong ministry na ginagawa? Bukod sa simbahan, yung personal na ministry na ating ginagawa. May mga kilala ko na ministry nila ay tumulong sa kapwa. Magbigay sila doon sa mga pastor. Magbigay sila doon sa mga nangangailangan ng mga kapatid. Yung iba, ministry nila, gusto na ipagpalain yung mga manggagawa ng Diyos, yung mga pastor. Bine-bless nila yan. Kaya lalo din sila bine-bless. Kanina, nag-speak ako doon sa isang simbahan. I was invited to preach. Pagkatapos kong mag-preach, abay, kinabayan ako. Pastor, salamat po. Aba, pagkamay niya sa akin may nakaipit na 3,000. Aba, praise God. Purihin ang Panginoon. So may mga tao, kasi isa siyang negosyante at meron siyang mga business, he is able to do that. Sa atin, kung hindi pera mabibigay mo, maaari magbigay ka ng ibang paglilingkod. Kasi, depende sa layunin ng buhay mo kung saan ka tinawag ng Diyos. Hindi kinakailangan maging mayaman ka para tumulong sa iyong kapwa. Amen. So iba-iba po ang ating galaw ayon sa pagkatawag sa akin. Ako tinawag ng Diyos para mangaral, para manalangin. At yun ang aking ginagawa. At akayin ang mga tao na mas lalo pang makilala ang Panginoon. Kaya tayo, na bilang mga mamamayan ng langit, narito tayo sa mundong ito, ay ang takbo ng ating isip ay naroon sa future, eternity. Amen. Kasi magsusulit tayo sa Panginoon kung anong ginawa natin dito sa mundo. Kung nabuhay ka na lamang sa sarili mo, wala kang pakialam sa kapwa mo, isang malaking trahedya yan kasi ipagsusulit mo sa Lord yan. Do you have time?
Do you have strength? Do you have knowledge? Do you have a gift na pwede mong gamitin para ipaglingkod mo sa ating Panginoon? We have a lot of time, but sometimes our time na spend, doon lamang sa pagbabasa mo ng Facebook, isa, 2 oras na, mauubos sa iyo niyan. Mga kapatid, hindi na mahaba ang buhay natin. Kailan natin ibibigay ang ating lakas at panahon para ipaglingkod sa ating Panginoon. Ang ating pagkamamamayan ay wala dito sa lupa kundi nasa langit. Bagamat mamamayan tayo ng Pilipinas, umiiral dito ang ating pagkamamamayan. Ito ay isang halimbawa ni Pablo lamang. Siguro kung papipiliin kayo kung anong uri ng citizenship ang gusto nyo, kung dito sa mundo, malamang pipiliin nyo, sana naging Amerikano na lang ako. Sana naging Canadian na lang ako. Sana naging Australian na lang ako. Bakit? Kasi napakaganda ng sistema ng kanilang batas. At saka yung kanilang mamamayan ay talagang inaalagaan nila. Alright? So dito sa atin ay medyo kakaiba, no? Bagamat napakaganda ng batas natin, kaya lang hindi na ipapatupad ng maayos yung mga karapatan natin bilang mga tao. Meron kaming, yung aking asawa, ay meron silang lupa na napalanunan nila sa kaso, sa case nila mula hanggang Supreme Court. Magpo 40 years na hindi pa nila napapakinabangan ng lupa, panalo na sila. Ang tinatanong ko dyan, anong uri ng batas meron tayo? Ang hindi mo malaman. Pero ang batas ng Diyos, kung mamamayan ka ng langit, kapag humingi ka sa Lord, bibigay niya sa iyo. Kasi yun ang batas niya eh. When you pray, when you seek and ask God, He will give it to you. Why? Because you are citizens of heaven. When you ask, God will supply all your needs because you are citizens of heaven. Kapag may nang api sa iyo, ipanalangin mo. Bahala ang Diyos sa kanya. And God has a swift justice. Iba-iba po ang batas ng mga bansa sa mundo. Pero yung batas ng langit, mas kakaiba. Ang ibinibigay sa atin ito ay tingnan natin ang hinaharap, ang future. Na dapat ang ating isip ay nasa walang hanggan. Hindi mga panlupa na pansamantala. Kasi yung mga tao, puro pansamantala ang pinag-iisip nila eh. Para bang yung makakain lang, okay na. Okay? Dapat yung ating buhay ay nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Dapat ang ating mga gawa ay nagpapaunlad sa kaharian ng Diyos na ibabalita ang mabuting balita. Hindi mo kinakailangan para maging mayaman para tumulong. Kung ano ang kakayahan na binigay sa iyo ng Diyos, yun ang dapat mong gawin. Amen. Tandaan natin to, no? Ang kanilang layunin ay matamo ang gantimpala ng makalangit na pagtawag ng Diyos kay Kristo. Okay? So, teka, tumalong ba ako? Parang tumalong ba? Nasa number 3 ba ako? Nakatuon sila. So, anong yun? Okay? Ayan. Parang dadalaw lang. Okay, sinisikap na makamit. Okay, number 1, ang kanilang layunin. 2, nakatuon. Focus. Ang kanilang, kung anong hinihintay nila. Iniwan lang ka lang nakaraan. Okay, anong pinagtutuunan nila ng pansin? Ang hinaharap. Ito po yun, yung tatlo. Okay? Parang may nawala yata dito eh. Okay, let me see. Okay. Right. Parang may nawala nga. Tandaan natin, ano po?
Ang inaharap ang ating pinagtutuunan ng pansin. Ito po yung mga makalangit ang mga kaisipan. Hindi sila nagpo-focus sa panahon lamang ito. Bagamat kailangan natin ng mga bagay sa mundo, pero ang focus natin ay nasa eternity. Okay? So, number 3. Okay. Ang kanilang layunin ay matamo ang gantimpala ng makalangit na pagkatawag ng Diyos kay Kristo. Sabi dito sa verse 14, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. So ano po yung gusto nilang matamo? Gantimpala ng makalangit na pagkatawag ng Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, ang tatlong bagay lamang dito. Yung layunin ng buhay mo, at yung focus ng layunin ng buhay mo, at yung gantimpala na naghihintay sa iyo dahil sa pagkatawag sa iyo ng Diyos. Okay? Balang araw ay magsusulit tayo sa Panginoon. Ang sabi ni Pablo, sa kabilang dako ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, habang hinihintay natin may pananabik ang ating tagapagligtas. Yung salitang hinihintay natin na may pananabik, you are eagerly waiting, anticipating. Ang word na ginamit dyan ay yung hinihintay, yan ay nasa present middle indicative. Ang present tense ay kasalukuyan yung patuloy na ginagawa. At ang middle voice, hindi active at hindi passive, nasa gitna siya. Maaaring dumating si Kristo ngayon. At kung siya darating, tinupad niya yung kanyang pangako. Pero 2,000 taon na nakakalipas, hindi pa siya bumabalik. And it only teaches us to be ready. Ngayon, kung mamatay ka naman, ay akit ka sa langit at magsusulit ka sa Kanya. Kaya nga yung tanong, ano ba ang ginawa mo sa buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos? Ikaw ba'y nabuhay lamang sa sarili mo? Ikaw ba'y naghanap buhay lang? Ikaw ba'y nabuhay lang sa problema? Mga kapatid, napakaikli ng buhay sa mundo. Kaya na-encourage ko kayo na maglingkod sa ating Panginoon. Sa buong kaya na magagawa natin kung anuman ang meron at anuman tayo. Hindi mo kinakailangan maging matalino at maraming pera. Ang kinakailangan mo maging available ka sa ating Panginoon. Okay? Gantimpala ng makalangit na pagkatawag ng Diyos sa atin ay ano? Ang walang hanggang buhay na kasama ang Diyos. Imagine mo yan. Makakasama mo ang Diyos forever. Hanggang kailan ka lang mabubuhay dito sa mundo? Iba nabuhay lang ng 60, iba 40, 70, 80. But yet, kahit abutin ka pa ng 1,000 years, mamamatay ka pa rin kasi hindi ka naman talaga taga-mundo. Ikaw ay pinili ng Diyos, tinawag ka niya para makasama sa buhay na wala hanggan. Maraming mga Kristiyano magsisisi sa bandang huli. Alam niyo kung bakit? At sasabihin nila, sana, sayang, ginawa ko na to. Ganito pala dito sa langit. May awarding din. Ina-award ng Lord yung mga naging tapat. Ina-award ng Lord yung mga naglingkod. Na kahit maliliit na bagay lamang na ginawa nila sa pangalan ng Panginoon, ay ginagantimpalaan ng Lord. Amen, mga kapatid. Huwag natin sayangin ang mga panahon na ibinigay sa atin ng Diyos para makapaglingkod sa Kanya sa ating mga kapatiran. Huwag tayo maging madamot, kundi maging generous tayo. At makikita nyo, bumabalik ang lahat. Liglig pa. Amen. Sometimes we think, we measure our giving on the basis of what we want to give.
Pero itong challenge ko sa inyo, hindi mo pwedeng lampasan ng pagbibigay ang Diyos. Naroon ako sa simbahan kanina, mag-o-offering sana ako. Sabi ko, wala akong barya dito, wala akong tigi-100. Paano kaya ito? Yung pera ko dito, 2,000. Sabi ko, Lord, nagbulong sa akin pa, ibigay mo yan. Bakit ka manghihinayang? Inisip ko, oo nga. Nag-tithes ako. I give my tithes. I give my offering. 1,000. Sabi ko, ano na to? Medyo malaki-laki. Iisipin mo. No? Pero mali din sa iba. Pero pastor, hindi naman ako kumikita ng malaki. Pero ang Lord na nagpo-provide. Nung magbigay ako nung 1,000, bahala ka na, Lord. Bumalik 5 beses. Imagine mo yun. Totoo na you cannot outgive God. Hindi ba pwede lampasan ang pagbibigay sa Diyos eh. Imagine mo, nagbigay ako ng 5,000, bumalik sa akin, 6,000. You see that? Nakukuha niyo po mga kapatid. God is challenging us to give generously. When you do that, grabe, mararanasan mo talaga ang pangako ng Diyos. Minsan hesitant tayo magbigay kasi natatakot tayo baka mawalan. Now, you do that. You try God. His promise is true. Proven yan eh. Nakita ko. At makikita din ninyo. Okay? Siyempre, kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Ay magtanim ka ng marami, pag hindi umani ka rin ng marami. Investment yan. Yung mga negosyante, alam nila yan, tinatawag na return of investment. When you give to the Lord, pag bumalik yan, mas higit pa sa doble. Nagigess niyo po? Kaya yung mga nagbibigay ng ayon sa kanilang puso, kasi yun ang measurement ng faith nila eh. Pag bumwelta sa kanila, grabe ang Panginoon magbigay. God is always testing our generosity. But many of the Christians today are not giving kasi ang dahilan nila, wala kasi akong pagbigay. Bakit hindi ba tayo binibigyan ng Lord? Ang problema lang yan, tayo kuripot, ayaw natin magbigay. Kaya wala tayong natatanggap. Subukan nyo magbigay ng sagana at masagana rin babalik sa inyo. Amen. Alright? Ang walang hanggang pamamahala na kasama ang Diyos. Imagine mo magrurule ka kasama ang Diyos. That is a promise of God. You will rule with Him. At walang hanggang kasiyahan na kasama ang Diyos. You will be happy for the rest of your life. Kalilimutan mo lahat ng mga problema mo sa buhay, lahat na nakaraan. Kasi papalitan na ng Panginoon yan. We are on earth. This is the test of our attitude in life. Kung ano tayo sa future. Kaya pag hinadlangan mo pa ang sarili mo na maglingkod sa Lord, hinahadlangan mo ang pagpapala mo sa iyo. Pagka marami ka laging katwiran at dahilan kasi ganito ako, wala akong oras, umaten, dumalo. You will reap what you sow. Aanihin mo yan. Pero kapag ikaw ay may oras, may lakas, may resources na ibibigay sa Panginoon, ibinabalik na yan 10 times, 100-fold. Ganon ang Diyos magbalik. Ang mga mindset ng mga makalangit na mamamayan, okay? Ang kanilang anticipation ay ang future na gantimpala. Hindi nila iniisip yan. Kung yan natulungan mo na mahihirap, ay gagantihan ka. Yung mga natulungan mong tao ay tutulong din sa iyo. Yan ang ginagawa ng mga politiko kaya sila tumutulong kasi boto ang hinahanap sa inyo. Bibihira yung mga genuine na mga tao na tumutulong na walang hinahanap na kapalit.
Kasi ang anticipation nila, the Lord will reward them. Ang Panginoon ang magbibigay ng gantimpala sa kanila. Kaya naman meron tayo ngayon bilang mamamayan ng langit. Bigay ng Lord yan. At huwag nating hadlangan para tayo ay mapagpala ng Panginoon. Amen? May oras ka ba? May resources ka ba? May talino ka ba? Bigay mo sa Panginoon. Ipaglingkod mo sa Kanya. Sapagkat you are building His kingdom. Kasi i-reward niya tong eternal life eh. Maghahari kang kasama niya. Tapos ang saya-saya mo pa. Alam mo, malulungkot yung mga... Alam mo, grabe ang Lord. Mag-Holy Week, no November 1 na naman, marami namang mananalangin sa patay. Huwag na kayo manalangin sa patay. Ang inaalala ng mga patay ngayon, kayo mga buhay. Hindi nila alam kung saan kayo pupunta, kung sa langit o sa impyerno. Paano kung sa impyerno napunta yung mga mahal nyo sa buhay? Talagang sila kung maaari lang, papuntahin, kung sino mang tao na mangangaral na pumunta sa kanilang mga kamag-anak, papupuntahin nila. Kaya lang wala na eh. This is the best time on earth na binigay ng Diyos na pagkakataon na makilala mo ang Panginoon upang siya ay iyong mapaglingkuran. Mga kapatid, this is the time. This is the time na makapaglingkod sa Lord. Tandaan natin ang gantimpala na makalangit na pagkatawag ng Diyos ang ating inaasahan sa hinaharap. Gusto kong summarize lang itong ating paksa ngayon, yung life scenario. Ang makalangit na mamamayan, merong purpose. Alam nila ang layunin ng kanilang buhay kung bakit sila tinawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya. At nakapokus sila doon. At hinihintay nila ang reward na ginawa nila. Hindi masama na tayo ay maghangad na magkaroon ng kotse, bahay, pamilya, business, leisure time, makapag-aral ng mga anak, makapag-donate, mag-travel. Those were good. But let us remember, those are temporary. You have to focus on your purpose. Focus on focus. Tutukan mo kung saan ka pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos para maglingkod. Because that is the mindset. Yan ang kaisipan ng mga mamamayang makalangit. Huwag tayong pahubog sa kultura ng mundo na okay lang magnakaw, huwag ka lang papahuli. Lahat ng ito ng mga napapanood natin sa telebisyon at nai-impluwensya ng mga kabataan ay hindi magandang tularan. Mas maganda magbasa tayo ng Biblia, manalangin, pero hindi naman nating inaalis yung leisure time. But our focus is in heaven. Alam mo na ba ang layunin ng buhay mo? Baka hindi pa. Nakapokus ba sa walang hanggan ang isip mo? Baka dito lang sa lupa. Baguhin natin. Nag-aangat ka ba ng gantimpala? Kung hindi tumanggap ka ng gantimpala dito sa mundo, gantimpala sa kabilang buhay, ibibigay sa ng Diyos. Mas magagalak, matutuwa ka. Kasi forever yun. Yung mga gantimpala dito, mga trophy, mga award, hanggang lupa lang yan. Pero yung ginawa mo sa pangalan ng Panginoon, sinabi niya, whatever you do, dito sa mga maliliit na to, sa aking pangalan, tatanggap kayo ng gantimpala. Amen? Ang makalangit na pamumuhay sa mundo ay isang pribilehiyo sa mga pinili ng Diyos. You are privileged. Okay?
Pribilehiyo ka, privilege ka. Ang mga pribilehiyo mo, na kapag tumawag ka sa Diyos, sasagutin ka ng Diyos. Kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya hindi ka dapat matakot na maglingkod sa Panginoon. Kasi nangako siya, nasasamahan ka niya. Kung kayo man ay nalulungkot at nagtataka na laging walang pera, isaisip natin ito muli. Kasama ko ba ang Diyos? Kasi kung kasama mo siya, kasama mo lagi ang nagbibigay ng kailangan mo. Amen? So, ngayon po ay appreciation month of ng mga pastor. Kaya ako po ay ito po ay recorded ito. Ako po ay may meeting ng mga 5 o'clock. Kaya purihin ang Panginoon sapagkat I try to na magkaroon tayo ng worship service ngayong afternoon pero it's very hard for me kasi malayo din yung Valenzuela pag uwi. And then pagod na pagod ka pa. But anyway, God is so good. He gave me time to record this message for us na tayo ay mga mamamayan ng langit at bilang mamamayan ng langit, namumuhay tayo dito sa mundo na may mga pribilehiyo ng Diyos. May kapangyarihan na meron kang kapangyarihan laban sa kasalanan. Makatatawag ka sa Diyos sa panahon ng kailangan. Kasama mo siya. Kaya huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot kasi ibinigay na ng Diyos ang inyong mga pangangailangan. You have to claim it. You have to enjoy the life of serving God. Alright? So tandaan natin to, no? Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang tulay patungo sa Diyos, okay? Ito tayong tao ay gagawa tayo ng alituntunin, hindi pwede, ritual, hindi pwede, palipad ng reliyon, hindi po pwede. Ang pwede lang ay ang ginawa ni Kristo. Nagawa na niya, kailangan mo manampalataya sa Kanya kapag nangyari yun, meron ka ng relasyon sa Diyos at bigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Okay? So tayo po idadako sa ating tithes and offering. I forgot to give you thanks to mga nagbigay ng tithes and offering last Sunday. And if you bless on this message, so you can give your tithes and offering. And some of you know my GCash number. All right? So let us pray at pasalamat natin sa Panginoon na tayo po ay nakapagbibigay at that is a way of being blessed by God. All right. So ito po yung mga announcement natin, po. But continue lang po tayo mag-pray. Next Sunday, magkakaroon po tayo ng face-to-face worship service. At isama po natin si Brother Gilbert sa ating panalangin sapagkat siya po ay nakagat ng aso at medyo malubha, po. Kasi kapag nauulol ng aso, ibig sabihin yan may rabies yan. Let us pray for Gilbert and his family kasi ngayon ay sinusubok sila kasi sumusunod na sila sa Panginoon. Sila ay naka-schedule na magpakasal on December. Let us pray for them. Panalangin natin sila. Okay? Ito po yung nangyari noong nakaraang GA nang tayo umaten. Ang inyo pong lingkod ay nahalal bilang auditor at isang chairman po ng publication committee. So, ang ating pong publication ay digital na. Kaya nga po, kung makikita po nyo doon sa ating YouTube channel, nakakonect po yan sa website. Kaya lahat po ng events ng PCP ay naka-upload na po sa website yan. So marami pa pong iba na pwede po nating ikwento ngayon pero we are losing our time. And let us pray. Magpasalamat po tayo at panalangin natin ang kapatid na Gilbert. Hallelujah. Dakila namin Diyos, maraming salamat po Panginoon sa iyo sa gabing ito. Dalayan po namin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman, ikaw po magpagaling sa kanila. Sa mga kapatid namin nangangailangan, Panginoon. Dalayan po namin ang kapatid na Gilbert, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hipuin mo siya, Panginoon, sa kanyang kagalingan. And we pray also your provision sa kanya, Panginoon. I pray, Lord God, that you bless him and his family sa kanilang pangailangan. Gusto nilang maglingkod at sumunod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo sila, Lord God, na makarecover, Panginoon, lalong-lalo na po itong kagat ng aso.
And I pray, Father God, Lord, in Jesus' name, na ikaw po magpapagaling sa kanya. At ang mga kapatid namin, Lord, na nangangailangan ng panalangin sa kanilang mga karamdaman, sa kanilang mga suliranin, ikaw po ang humipo sa kanila, O Diyos. Bless mo po sila, Panginoon. Pagalingin mo po, O Diyos. Bigyan mo ng lunas ang kanilang mga problema. At sa mga magkakaloob, ikaw po magpapala, Panginoon. Bless mo po ito 100 times sa kanila, Panginoon. And they will experience how you bless. No matter what, how they give and what they keep. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang nagbabalik. Dinadalain ko po, Panginoon, ang pagkilos ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na spirito na patuloy na dumaloy sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Alright? Awitin po natin doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kabagan ka na at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 God bless you and see you on next Sunday.